Na-excite masyado si Silas, ha? Masyado siyang na-joy. Okay? So, joy! Kitang-kita niyo po yung bata. No? Talaga naman. Yung bata sa ating pong ilustrasyon ay talagang tuwang-tuwa ang bata. At mamaya, babalik-balikan natin ang batang yan. At meron po akong ibibigay sa inyong 2 puntos lamang. So, ang unang puntos ay importance of joy, ang kahalagahan ng kagalakan, at ang katangian ng kagalakan. My brothers and my sisters, listen. In John chapter 17, alam natin na ang Panginoong Yesus ay huling araw ng kanyang pananalangin nakasama ang 12 disipulo. Kung babalikan natin ang 2 linggong ating naging mensahe, ano yung una sa 2 na kanyang naging panalangin? Ang kanyang panalangin sa kanyang ama na ang lahat ng kanyang disipulo ay maging saved. Napakalinaw sa puso't isip ng Panginoong Yesus. Kapag sinabing saved, no one will be lost. Yung nanampalataya sa Kanya, alam ng Panginoong Yesus na ang mundong ito ay napaka-terrible. Napaka-terrible sa kasalanan. Napaka-terrible sa kaguluhan. That's why Jesus is asking His Father, Lord, keep them safe so that no one will be lost. Alam niyo, totoo naman po yan. Tingnan niyo po ako sa mata. Kung hindi po nananalangin ng Panginoong Yesus sa inyo na ingatan kayo ng Ama, wala akong pupunta sa langit. Dahil tingnan niyo sarili ninyo. Kilalahan natin ang sarili natin. We cannot hide from God. Neither we cannot hide from ourselves. But thank God. Can you clap for the Lord for that, no? No? He is begging for His Father para ingatan ka na huwag kang mapunta sa impyerno. And last Sunday, ang prayer ng Panginoong Yesus is to be united, to be in unity. Alam din ng Panginoong Yesus na kailangang magkaisa. Magkaisa hindi para sumigaw doon sa Plaza Miranda, ibagsak. Hindi po ganoon. Ang panalangin ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama na patuloy tayong magkaisa saan? Sa pag-ibig, sa katotohanan, at sa layunin. No? Kaya nga sabi ko nung Sunday, hindi gusto ng Diyos ang pagkakawatak-watak ng reliyon. Hindi gusto ng Diyos ang pagkakababahagi ng mga tao. Ayaw niya yan. No? Kaya kung tutusin nga, dapat alisin niya na yan, mga reliyon na yan eh. No? Let us be united because that is the prayer of Jesus. Pero alam nyo, in reality, pag alam na ibang reliyon ka, tapos ikaw, lighthouse, iba siyang reliyon, ang tingin sa iyo parang kaaway. Parang ayaw kang batiin. No? But that is wrong. Dapat we must be united in love, in truth, and in purpose. And that's the prayer of Jesus. And now, listen carefully. Anong merong mangyayari kay Jesus? Siya ba yung katulad natin na, ano kaya mangyari sa akin mamaya? No? Ako kaya may kakainin o wala? Ano kaya mangyari sa akin bukas sa trabaho? Ako kaya mapupromote o hindi? Ano kaya mangyari sa aking negosyo? Malulugi o magtatagumpay? Hindi po ganun eh. Ang Panginoong Yesus, alam na alam niya ang mangyayari sa kanya, ilang oras na lang ang nakakalipas. Because He is God. He is all-knowing. Alam ng Panginoong Yesus na siya ay sasampalin. Alam ng Panginoong Yesus na siya ay tutusukan ng koronang tinik. Alam ng Panginoong Yesus na siya ay pahihirapan, aakusahan hindi lang ng mentalidad, na kaisipang kaguluhan, paparatangan ng kung ano-ano, sasaktan ng kanyang pisikal. And to the point, alam ng Panginoong Yesus, papatayin siya. Kung ikaw kaya yun,
Iisipin mo pa ba yung kapitbahay mo? Kung ikaw kaya yun, iisipin mo pa ba ibang tao? I think ang isipin mo kung paano mo malagpasan yung dilemya na bumabagabag sa iyong isip. Tama po? But praise God. I just want you to know this morning na ang mensahe ng Diyos sa iyo, the third prayer of Jesus is this, na gusto ng Panginoong Yesus na yung kagalakan niya ay maging kagalakan mo. The joy of the Lord. No? Ang kagalakan ng Panginoong Yesus, gusto niyang maging kagalakan mo. And this morning, come on! Anong klaseng Diyos meron tayo? Napakabait, napakapalad. Sapagkat alam nyo, whether we accept it or not, in the Bible and in our present time, maraming kinikilalang Diyos. Pero ang Diyos niya to, gusto niya i-please lang siya ng i-please ng tao. Handugan siya ng handugan ng kung anong pagkain, handugan siya ng handugan ng kung anong bulaklak, handugan siya ng handugan ng kung anong salapi. But I tell you, Jesus is different. Si Jesus, He wants hindi lang tumanggap sa iyo, bagos He wants to give something in you. And to be in reality in this world, napakahirap mamuhay sa mundong ito ngayon. May nag-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, we need you. Sabi ko, why? Because maraming senior citizen ngayon is in depression. Marami ngayong mga kabataan ay nadidepress din. To the point, Pastor, marami ang tao na depressed ngayon. Because of what happening in our world. Church, listen. Totoo yan. And even in the time of Jesus, alam ng Panginoong Yesus na iiwan na niya yung kanyang mga disipulo. Iiwan niya saan? Sa isang mapayapang mundo? Iiwan niya sa isang mabait na mundo? Eh, alam nga ni Jesus, siya mismo ay hindi kinagustuhan ng tao sa panahon niya. Jesus is very concerned sa kanyang mga disipulo. Mga kapatid, how important and how relevant joy sa buhay ng isang tao. Kahit anong dami ng pera mo, kung wala kang kagalakan, I tell you, you will not enjoy your money. Kahit ang taas ng grade mo sa eskwelahan at lahat ng medalya isinabit na sa leeg mo at mabali na ang leeg mo sa kabigatan, if there is no joy, useless. Even you have everything in this world, without the joy of the Lord, nothing. Kaya sa umagang ito, this is a message once again that Jesus is so concerned with you that He wants His joy. Not anyone's joy, but the joy of the Lord. Ang gusto niyang ibigay. Wow. Sino po sa inyo nakatanggap minsan ng ganito? Yung lola mo, malapit nang mamatay, halimbawa si lola o si lolo, biglang hinubad niya yung kwintas niya. Ang sabi sa'yo, Apo, sinasabit ko na sa'yo ang kwintas. Ingatan mo, ha? At kapag panahon ng kagipitan, buksan mo yan. Kunin mo puting bato at sumigaw ka ng Darna. Joke, joke, joke. Seryoso, biglang may... Hello? Let me go to the serious part. Di ba ang sarap ng pakiramdam na yung suot-suot mong kwintas galing pa sa lola mo. Tapos nalaman mo nung kinento ng lola mo, yung kwintas na yan ang galing din sa lola niya. Ano yung galak? Maybe, hindi mo ito ba isasanla? Maybe, hindi ito ganun kamahal. Ba't ang usapin, kanino nagmula?
ito ay nanggaling sa lola, ng lola, ng lola, ng lola mo. That's something. No? And now, the joy na ibinibigay sa atin ngayon at dapat nating maranasan. I tell you, this message, once again, paliliwanagin ng isip natin ito. Because whether you like it or not, whether you be true in yourselves, I don't know kung ikaw ay ayos pa. Do you get my word, ayos pa? Are you mentally okay? Are you psychologically okay? Are you physically okay? Are you spiritually okay? Without the joy, wala. You cannot do or you can't do anything. Wala kang magagawa, maaaring may matatapos ka. But the word na sinasabi kong magagawa is more deeper lang doon sa, ito lang, ginawa mo lang. And the very secret is the word joy. Let's look again the picture, Ate Sheila. The first point. Can you read? 1, 2, 3, go. Importance of joy. Importance of joy. Huh? Ang dami namin tinigyan mga picture. At ang ibinigay sa akin ng Diyos, ay tingnan niyo po yung bata. The face, the eyes, the lips, no? And even if you try to look doon sa kanyang neck, sa kanyang leeg, no? You can see, no? You can see yung talagang nararamdaman, nararanasan ng batang ito. When is the last time you feel what the illustration ng batang ito sa buhay mo? When did the last time no worries at all in life? When did the last time na talagang wala namang worries pero wala kang isipin? Iba kasing isipin sa worries, no? Yung bata, very peaceful in everything. Why? Because yung joy ay nag-uumapaw. Number 1, na sinasabi kong importance of joy, we have to define the importance in 3 things. Number 1, the joy is right at the heart of every Christian. You must listen. The joy of the Lord is in your heart. The joy of the Lord is in your heart. Pero bakit hindi ko magawa, Pastor, yung? Bakit minsan gusto ko na makatulog, hindi pa ako makatulog kasi isip ako ng isip, naku, paano kayo mabayaran si Batilek? Ano, paano kayo mabayaran si Darasa Water? Naku, paano kaya? Number 1, babalikan natin. Number 2, that the importance of joy or kagalakan, not only it is in your heart, that should be the paramount of your life. Pag sinabing paramount, naalala ko kapag ang nanay mo, nagtatrabaho sa Paramount Insurance. Kaya kung gusto niyo ng insurance, go to Paramount Insurance. Okay, komisyon ko, kapatid, ha? Diba? Pag sinabing Paramount, it is the peak. It's in the top. Not only in your heart, remember that the joy of the Lord is in your heart, and now the joy of the Lord should be the paramount of your life. To make it very simple, that should be your priority. That should be your focus. Because without focus, you cannot go to the paramount of the mountain, yung pinakatalukpok. And number 3, nahati-hatiin ko yan, is the joy of the Lord is so important. You know why? Because joy, ang kagalakan mo, is a serious business of God. Wow! Hindi lang ito business ng Diyos, kundi seryoso ang Diyos. Now, let me go.
Brothers and my sisters, maaring ikaw, magsimula ko sa top of the church sa ranking. Maaring ikaw ay isang pastor, maaring ikaw ay isang pastora. Maaring ikaw ay nagsaserve sa church. Pero useless ang paglilingkod mo if there is no joy at all. That's why maraming mga pastor, they quit. They try to resign because of the burden. Church, burden is normal in every people. Ang nawala sa'yo o ang pwedeng mawala sa'yo, kaya hindi ka maging productive, o kaya dating ang punto na magre-resign ka sa iyong pagiging pastor, o pastora, o pare, o mother, ano pa man. Because the joy ay nawala. And now I go sa mga leaders of the church. I call all the committee heads. I call all the deacons and the deaconesses. You can serve the church, but a joyless Christian is not good Christian. Let me repeat my word. A joyless Christian, wala, is a, hindi maganda, no? Hindi magiging produktibo. Why? Because you're just doing it out of your responsibility. But I will try to correct you mamaya by the means of the Word of God. Because anong sabi? The joy is in your heart. The joy should be the priority of the paramount of your life. And the joy is the business, serious business of God to you. So, ibig sabihin, walang problema. Meron lang dapat ayusin. And now, if you are a workers, if you are a businessman, a businesswoman, if you are a student, if you are a simple person, or now, kasama sa pagsambang ito, I tell you, kapag ang lahat ay nagagawa mo lang dahil lang sa talino mo, sa lakas mo, o sa sipag mo, mababurn out ka din. Pero kapag kahit anong ginagawa mo, mahirap man yan o madali, pero yung joy of the Lord is flowing. Very clear in your mind, very clear in your heart, I tell you, whatever burden, you will just be happy. Amen? So that's one thing. No? Dapat makita natin, it should be in our heart. Why? Let me read what I have written. There is no Christian duty so difficult that it cannot be made easier by joy, and no tribulation so dark that it cannot be lightened by joy. Correct? Di ba? Walang mahirap na gawain, walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan kung ikaw ay namumuhay sa kagalakan ng Diyos. Brothers and my sisters, may problema ka? May problema pa sa'yo. But they are just living as the boy in the picture. Ngingiti-ngiti lang. Eh, ikaw minsan may kinakain ka pa eh. Ang noo mo ay kunot na. Ika nga, ang wrinkles at ang pimples, nagputo ka na. Amen? Because you are so worried. Oh, mawag tuloy si Maricel ng kanyang noo. Amen? Totoo? Brothers and my sisters, listen. I say the word happy. But we will now try to look at the definition of Bible. Alam niyo po, ang ginamit na Greek word, kasi New Testament eh. Tandaan niyo po, kapag Old Testament book, ang ginagamit, Hebrew. Kapag New Testament, ang ginagamit, para maintindihan mo na mas malalim ang Bible, Greek. Yun ang pinagkaiba nila. Hebrew, sa Old Testament, Greek, New Testament. Eh, ang passage natin ay John 17:13. It is a New Testament. Do you not know the Greek word of joy here is chara. Chara. Parang atsara. Okay? Chara. Okay? Chara means, pwede rin chara soto. Okay? Jok. Okay? Mas maganda siguro atsara na lang. Chara. Okay? Chara is mentioned 98 times. 98 times in the Bible, New Testament only.
Ang tanong, ang ginagamit nila halimbawa sa mga Bisaya man, okay? Kapag sinabing tayo ay tumayo, o di tatayo sila, no? Kapag sinabi naman ng Bisaya, tayo ay maglingkod, no? Ang gagawin mo ngayon, Mark, maglilingkod ka. Hindi, sa Bisaya man, uupo, kasi maglingkod, upo man. Di ba? Tama man ako? Bay? No? So, ibig sabihin, maglingkod man tayong lahat. So, ibig sabihin, akala mo mag-work ka. Kaya pala, upo ka. What I'm trying to say is this. Sa panahon po nila, kapag sinabing, Tara! Tara! Asay mo, tara na daw, tara na. Tara! No, hindi po tara. Ang ibig sabihin ng tara, it is a greetings. It is a greetings. Ano ba talaga sinasabi? Tara! Hindi po. Alam niyo kung ano sinasabi sa bagong tipan? Shalom. Shalom. Shalom means peace be with you. No? Kaya nga, in fairness with the Roman Catholicism, sa simbahan, kaya sabi, peace be with you. Peace be with you, di ba? Di ba? Nakangiti ka, no? Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Pagtingin mo sa likod mo, yung kalaban mo, peace be with you. Abang ganda, no? No, sample lang ito, ha? Ngiting-ngiti ka, sabi, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Nakita, peacing ito. Come on, I'm not joking. I'm just using the illustration. Yung pace mo, yung daloy ng dugo mo, yung isip mo, yung sinasabi, peace be with you, peace be with you. Okay, di ba? Pero nung nakita mo yung pistinga, nagbago yung dugo mo, no? Biglang tumaas yung init ng dugo, yung noo mo nagkakunot-not. Why? Sabi ko nga hindi ako nagbibiro. Because, meron bang nagigreet ng nakasimangot? May nagigreet bang, okay, happy birthday. Di ba walang ganon? I tell you, even sa greetings na magsusulat ka ng notes, di ba how can I call that in English? No? Yung affection mo, the way you write every letter, tama, no? Hindi mo siya pwedeng dayain eh. So, ibig sabihin, in the New Testament, in the time of Jesus, He knows. Because He lives in the New Testament time. As man. So, ibig sabihin, saan pa natin sinasabi ng mga tao doon, Shalom! Shalom! Kasi that's Greek word, Shalom. And the meaning of Shalom also is Chariin. Yung isa, Chara. No? Yung isa, Chariin. Pag tinignan mo, Chara, Chariin, what is the root word? The word Cha. Cha. Dito pinapakita that when you greet, there should be joy. There should be always joy. Chara, Chariin, the root word is Cha. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita lang dito that yung pong puso natin, hindi po ito natatanggalan ng joy. Kasi this is the prayer of Jesus at God, the Father, grant it. At inilagay ito sa puso mo. So, ibig sabihin, it is flowing from your heart. Ang kinakailangan mo lang, mag-decide ka parate na ikaw ay naandoon sa word na Chara. Because it is overflowing in your heart. Amen? No? Kaya dito natin makikita. Excuse me po ha. So, dito po, hindi natin pwedeng tanggalin. Hindi porkit nakita mo yung peste sa likod mo, ay nawala na yung joy. Bagkus na andito yan. Ang kailangan mo nga lang, ikaw ang magkaroon ng part, excuse me, doon sa ating pong sinasabing kagalakan. At totoo po ito. Lalo sa panahon ng problema at pagsubok. Meron kang ginagawa, yung hindi mo matapos-tapos, yung hindi mo magawa-gawa. Ano nawawala sa'yo? Hindi naman yung talino eh.
Nandiyan pa rin yung talino. Hindi naman yung kagalingan, hindi naman yung kausayan, hindi naman yung kung anong kailangan mong resources na andyan. Ang unti-unting nawawala sa'yo, kaya umiinit ang ulo mo, nabubugroy ka, because yung joy. And I tell you, excuse me, walang, sabi ni Fernando Po Jr., walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Amen? I tell you, walang mabigat na pagsubok sa buhay kapag ang joy nag-uumapaw sa iyo. Can you clap for the Lord? And do you not know that is the prayer of Jesus? Alam niya, magkakawatak-watak yung disciple. Alam niya, matatakot. Kanya-kanyang tago yan. Alam niyo po ba si Pedro, if I'm not mistaken, bago siya nagsulot, 10 years. 10 years bago napako, pagkatapos mapako si Kristo. Can you look that way? 10 years. Kung tatawag tayo ng backslide, 10 taon nag-backslide si Pedro. Yung ibang mga disciple, 5 taon. Yung iba, 15 taon. Bago sila nag-reconcile. Why? Because the joy natakpan ng takot. Kaya hindi sila makagawa. Alam nyo, kapag nag-uumapaw ang joy sa atin, I challenge you, kahit anong hirap ng trabaho, kahit anong hirap ng buhay, malalagpasan mo. Because the secret, it is in your heart. Malinaw po? Now, the importance of joy is in your heart. Now, yung the paramount. I said in this point na, let us read muna siguro yung Philippians 4:4. Allow me to read Philippians 4:4. Pilipos 4:4. Excuse me. Pilipos 4:4. Ano sabi? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Iniuulit ko, magalak kayo. Rejoice unto the Lord. Again and again I say, rejoice, sabi ni Pablo. Come on. Anong meron kay Pablo na halos lang, pero hindi naman kamukha ni Jesus? Naaalala niyo yung sermon ko na binanggit ko sa inyo, si Jesus mula sa scan pa lang na nanay. Alala niyo, nung ilalabas pa lang, talagang namin ang hamon ng buhay. Si Pablo, bakit niya sinasabing magalak kayo, magalak kayo, magalak? Pero in reality, si Pablo nakakulong. Nakakulong siya dito. Si Pablo ilang beses siyang hinataw. No? Hinataw ba siya dahil sa kasamaan? Hindi. Hinataw siya dahil gusto niyang ipangaral ang katotohanan, ang Panginoong Yesus. He is doing right, and then he is now suffering. Ito yung matinding hamon sa buhay. Minsan may mga ginagawa tayong tama, pero minsan ang balik parang pangit. Yun ang pinakamabigat. You are trying to do something best. You are trying to do something best. You are giving your time. You are giving your resources, and yet, sabi mo, wala naman akong nakikitang, hindi naman ako epektibo. Wala naman nangyayari. Kaya, mo sinasabihan ulit, because it is not the paramount of your mind. Dapat malinaw sa utak mo, malinaw sa kukote mo, na ang panalangin ni Jesus, ang kanyang kagalakan nasa sa iyo. That's why si Pablo, kahit tinahataw, can you imagine, siyempre, pag gumawa ka ng mabuti, ang asaha mo, mabuti ang resulta. Sabi ng Bible, ang itanim mo mabuti, aani ka na mabuti. Bakit ganito, Lord? Nagtanim ako ng mabuti, bumalik sa akin, masama. Bakit ganito, Lord? Ako'y nagpupursige sa buhay, ako'y gumagawa sa buhay, ako'y meron lahat ganito. Pero bakit ganito ang resulta sa buhay ko? Hello? Nakukuha niyo po? Diba? Ito yung mas mabigat kasi. You are doing something is right. You are doing something good. Pero ang in return, hindi maganda. Wala. Nga. Walay. Ano pa ba mga salitang mga millennials? Okay? I tell you, hey, there is missing piece only. Hindi mo inilagay sa kukote mo, you have the joy of the Lord. Amen? As long as you are doing something with joy, may produkto man lumabas o wala, maganda man ang resulta o wala, wa effects.
Why? Because masaya ka pa rin. Di ba? Bakit ba na lulungkot? Bakit ba na frustrate yung tao? Because he's expecting something. He wants something. Gusto mo kagad kasi palabas eh. Pero kapag nanggaling yan dito sa puso mo, lugi ka man sa negosyo, nakangiti ka pa rin. Wala ka mang promotion o wala mang mataas na grado sa eskwelahan, you know na ginawa mo yung best mo eh. Ginawa mo yung kakayanan mo. Ito yung resulta. Why should be affected? No? Di itry ko pa, yung kung walang masyadong resulta, then I try to improve myself. Pero never I will be affected. Because kapag yung paramount of your interest, the paramount of your thinking is not the joy of the Lord, I tell you, kahit meron na, wala ka pa. Totoo yan. Kahit na meron ka na, wala ka pa. Why? Because that is not in your mind. Hello po, di ba? Kaya, ikaw man ay nakahiga sa matigas na kama, pero may joy ka, ang feeling mo, ang lambot-lambot. Di ba? Pero kahit mamahalin na yung kama mo, pero wala kang joy, sasabihin mo, pag nagkapera nga ako, bibili pa ako ng bagong kama. Can you see that? No? Why? Wala dito. Kanina wala dito. Ngayon, wala dito. Amen? So, you see yung message? Hello? Can you clap for the Lord first? Hallelujah. My brothers and my sisters, again and again, Apostle Paul, ang daming hamon sa buhay. He's doing good, but because malinaw sa kanyang kaisipan that he knows that Jesus prayed for him, whatever happened, go lang. No? Kaya alam nyo sa buhay na to, kapag nag-uumapaw ang inyong kagalakan sa inyong puso, nag-uumapaw ang kagalakan sa inyong isip, go lang ng go. Go lang ng go. No? Alam nyo, we cannot deny the fact yung science explanation. Minsan talaga, nape-pressure ka. Minsan yung dugo mo, whatsoever. Try to inhale, exhale lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. O, bababa na dugo mo. Now, think of the goodness of God. Magkakaroon ng peace of mind yung isip mo, di ba, no? O, di ba balik yung joy? Di ba? Mamaya kakanta ka na. The joy of the Lord is my strength. Amen? That's the very secret. And now, why joy is important? Kasi ito, kailangan puno ng joy. Why the joy is important? Because ito kailangan mapuno. And I tell you, the third explanation is, this is a serious business of God. Wow. Listen, church. Joy is a serious business of God. Paano, Pastor? Kung kukorek yung word ko. Kung kayo ay sumama sa Sunday school nung last Sunday, at yung Sunday school ngayon ni Pastor Cesot, ni Pastor April, listen. Ano ang natatanging layunin ng tao? What is the chief end of man? Ano yung gustong gawin mo na gusto ng Diyos? Isang sagot eh. Ang sabi doon, ang natatanging layunin ng tao ay purihin ng Diyos at i-enjoy. I-enjoy. Sino? Ang Diyos. To the point, anong sabi sa Sunday School kanina? Anong paraan, anong batayan para natin ma-enjoy ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Listen. Why joy? Why your joy? Bakit ang inyong kagalakan ay seryosong usapin sa Diyos? Because walang inisip ang Diyos kung di ikaw ay bigyan ng kagalakan. Hello? Can you see that? Ikaw naman, wala kang inisip kundi problema. Kaya kinokontra mo ang Diyos. Ang problema nandiyan lang. Kaya may tama si Freddy Aguilar. Anong tama ni Freddy Aguilar? Anong sabi niya? Si Freddy Aguilar ba kumanta nun? Tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Puro bata yung kasama ko dito, kaya parang ang tanda ko naman. Oy, Sister Ana, sumagot ka naman dyan. Di ba? Para namang hindi nila alam yung kanta. Ako lang, ay, grabe, pinagpawisan ako doon. Parang
Nag-init ako, pakitemperaturuhan nga ako. No? Parang nakanganga sila lahat sa akin dito sa simbahan. Para sinabi nila, hindi nila kilala si Freddy Aguilar. Yun yung kalbo. Ay, hindi pala, mahaba buhok nun. Hello, my brothers and my sisters. Can you clap for the Lord first? Hallelujah. You know, ang natatanging layunin. Ibig sabihin, gusto ng Diyos talaga nag-uumapaw tayo sa kagalakan. At alam ng Diyos kung kanino matatagpuan ang susi at bukal ng kagalakan. Sa Kanya lang. Brothers and my sisters, this is the problem. Hinahanap mo ang joy base sa sarili mong diksyonaryo. Hinahanap mo ang joy o kagalakan base sa mga nahahawakan mo. Binabase mo ang joy o kagalakan base sa naririnig mo, nakikita mo, nararamdaman mo. And that is wrong. You must base the exact definition of joy or kagalakan none other than by trusting the Word of God. Kasi ang sabi niya, ikaw ay gusto kong magalak. Ikaw ay gusto kong maging masaya. Amen. At paano yan? Sa pamamagitan ko. Brothers and my sisters, listen. Kapag ikaw, yung Kristiyano na joyless, allow me to read this one. A faithful Christian, but a joyless Christian is not a good ambassador of Christ. Let me read again. A faithful Christian, but joyless Christian is not good ambassador of Christ. And remember, we are all ambassadors of Christ. Kaya alam nyo, alisin natin yun. Whatever challenges in life, put it in your heart, put it in your mind, and remember, this is a serious business of God. Kung ninanakaw ng mundong ito yung joy mo, I tell you, God is doing something to restore the joy in your strength. You remember King David? King David is a joyful person. Pero ano yung nawala sa kanya, kaya nawala yung joy? Because he sinned. Nagkasala siya. Excuse me. So ano ginawa ni God? He restored the joy of his strength by giving forgiveness. And David did is he repented to God and then the joy restored. No? Kaya dito mga magulang, mga kapatid, gusto ko maunawaan nyo sa first point. Napakahalaga ng joy sa buhay ng tao. Napakahalaga. Kapag yan ang nawala sa'yo, para mo na rin winala ang saysay ng buhay mo. Pero I tell you, kapag ang joy ay nag-uumapaw, malinaw sa iyo, mula sa puso, isip at pananampalataya o pagtitiwala mo sa Diyos, I tell you, you are just a tree na nakatayo malapit sa ilog. Always fresh. Walang wrinkles man. No? Ang pimples tanggal man. Okay? So, ibig sabihin, ano man ang hamon ng buhay, ngingitian mo lang. Hello? For the glory of God. Minsan lang naman ito mangyari, mga kapatid. At minsan lang naman ako magsali na aking sarili. Busy ka ba? Oh, parang ano to ha? Meron ganun ha? Busy ka ba? Oy, mas busy ako sa iyo. Dami ka ba isipin? Mas marami akong isipin sa iyo. Kailangan mo ba ng pera? Oy, kailangan din ni Pastor Marlon ng pera. I tell you, why I can stand? Do I am a Superman? No. Do I am a robot? No. Dami akong hamon sa buhay. Marami akong isipin sa buhay. Dami kong schedule. Ngayon, presidente pa ako ng Santa Maria. Alam ni Jenny yan, ni Sekretarya. I don't know kung naikukwento niya sa pamilya niya. But I tell you, I can do it with joy.
because I know the joy of the Lord is my strength. Kapag ako nag-quit, matakot ka na dahil maaring mag-quit ka din. But the challenge of life in the life of your pastor is always there. Bugging, nagging, shouting, every minute, every second, nandyan. But I can do it. I can do it because not of Pastor Marlon, but because I know in my heart, I know in my mind, I know in my faith that Jesus prayed for me. Prayed for me, Lord, let my joy be the Lord of Pastor Marlon. Amen? And brothers and my sisters, nagigipit din ako, napapagod din ako, nagugutom din ako, gusto ko ding sumuko, but I keep on fighting, I keep on standing. Why? Because I know in my heart, in my mind, in my faith, the joy of the Lord. Amen? Brothers and my sisters, that is my challenge to you. My Lord is your Lord. The one who prayed for me is the one who prayed for you. The one that I receive is the one you receive. Anong problema? Tayo. Wala kay God. So come on, church. You must be thankful sa message na to. Because God wants you to be reminded. Nandiyan ang kagalakan sa puso mo. At kapag nag-uumapaw ang kagalakan sa puso mo, hallelujah. Amen? That's the word, hallelujah. Can you clap for the Lord for that? Amen. And now, let's go. Number 2, Ate Sheila. Are you blessed? Amen. Can you please read 1, 2, 3, go? Nature of joy. Ulit, no? Ate Sheila, saglita. Tingnan natin ulit yung bata, no? Actually, siguro kung, halimbawa, nasa tapat mo itong bata ito, yung pisngi, no? Lalamutakin daw ni Giselle yan at sasabihin niya, akin ka na lang. No? My brothers and my sisters, Ate Sheila, there are 1, 2, 3, 4. Okay, 5. Dito sa second point, I will try na paliwanagan kayo what is the nature of joy. Number 1, the nature of joy is not a worldly joy. That's number 1. The nature of a Christian joy, dagdagan natin Christian. The nature of a Christian joy is not a worldly joy. Second, the nature of joy is not dependent on the outside. Third, it's not dependent on the favor or the circumstances. And number 4 na ba ako? The nature of the joy is not accidentally. The joy or the Christian joy or nature is not confused. Tama ba ako, Lani? Nagnunood si Lani, no? 5? Okay. Now, isa-isayin natin, mga kapatid. Ano yung dapat mong maging kaliwanagan na ang kalikasan ng Christian joy? Kanina, importance of joy. Ito ay dapat nandito sa puso, ito ay dapat sa isip, ito ay dapat dumadaloy sa iyong pananampalataya sa Diyos. That is the importance. Dapat malinaw yan sa iyo. Ngayon naman, the nature, yung ano sabi ko kanina sa nature? Katangian, kalikasan ng kagalakan ng isang mananampalataya. Number 1. Alam niyo po, magkaiba ang worldly joy sa godly joy. Worldly joy and godly joy is different. Mamaya, papakita natin yung earthly joy sa heavenly joy is magkaiba ulit. At yung sensual joy sa spiritual joy is different. Kung ating ikakategorya, worldly, earthly, sensual joy, godly, heavenly, and spiritual joy, nasaan ka? Ito yung labanan ng katangian na makikita mo, magkaiba yan. Ang worldly joy, pera. Ang worldly joy, power. Ang worldly joy, something that you achieve in life. But the godly joy
comes from your faith. Worldly joy comes from what you see. Godly joy comes on not what you cannot see. Nakita niyo po, no? Yung worldly joy, gusto nating ebidensya. Nahahawakan man. Pero doon sa godly joy, hindi nakikita. Because when we speak godly joy, it means you know from your mind, ikaw ay iniligtas ni Kristo Jesus. Wala nang pwede pang tumapat dyan. Kapag ang iyong joy, ang pinaghuhugutan, yan ang gagamitin kong term, ang pinaghuhugutan ng iyong joy is a godly joy. Anong ibig sabihin pa ng godly joy? It is something na ikaw ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. I tell you, again, babalik na naman tayo sa buhay na walang hanggan. Naging message yan, eternal life. Brothers and my sisters, ito ang hugot ng Kristiyano. Magkasakit man ako, kainin man ng katawan ko yung sakit, hindi naman ako mawawala because I am still living with the Lord. No? Kumalaman yung sikmura ko dahil nagugutom ako. No? Siyempre, mas masaya yung busog ang tiyan. Di ba? That's the worldly joy. Yung kumakalaman tiyan, pero in spite of that, alam mo, magutom man ako, whatsoever, mamamatay man ako, I have still eternal life. Nakakuha niyo po yung illustration? Ang layo nila. Ang layo. Kaya alam nyo, pagdating doon sa worldly, sa earthly, sa sensual, it is more of the outside. Pero pagdating doon sa godly, heavenly, spiritual, it is not based on the outside, but it is based on the right relationship to God. Sa pamamagitan ni Kristo, and He dwells by the Holy Spirit. Let's read Romans 8:9 to 11. Can we open our Bible in Romans chapter 8? Nauunawaan po ba natin yung mensahe ng Diyos? Amen. Roma 8:11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Praise the Lord! Anong hugot? Kung sino yung nasa sa inyo. Brothers and my sisters, the nature of a Christian joy hindi outside. It is coming from the inside. Your true and genuine and right relationship with Jesus. Amen? Kaya nga naalala niyo yung kinuwento ko, si Pablo. Kaya sabi ni Pablo, okay lang. Atawin niyo man ako ng atawin. Patayin niyo man ako. Hindi niyo naman mapapatay ang kagalakan ko. Sapagkat ito'y nanggagaling kay Kristo. That's something, no? Another thing, the nature of Christian joy is the joy is not dependent on any favorable or unfavorable circumstances. Bumbero po muna ako ha. Brothers and my sister, listen. Hindi nakadepende sa anong meron ka o anong circumstansya. Tandaan nyo, in life, listen, there is ups, there is down. Remember, in this life, there is health, there is ill or sickness. Remember also, in this life, there is employed and there is unemployed.
Remember also, in this life, there is popular and there is unpopular. In this life, there is success and there is unsuccessful. In this life, there is laughness and there is tears. Amen? Lahat ng sinasabi ko sa inyo, sinabi yan ni Haring Solomon in Ecclesiastes chapter 3. And even, there is a time to born and a time to die. Whether we accept it or not, there are two parties in life. Dito ka man, dito ka man, dito ka man, dito ka man, it not depends on that. Because kung ang joy ay ibabase mo based from your circumstances, ito ang sasabihin ko sa inyo totoo. Ngayon magalak ka. Bukas baka hindi ka na magalak. Sa isang linggo, magalak na magalak ka. Sa susunod na isang buwan, iyakin ka naman. Sa susunod na taon, blessed na blessed ka. Sa susunod na mga 10 taon, iyak ka na ng iyak. Why? Because you base your joy in your circumstances. But what is the nature of joy? You must think of this. Number 1, you are loved by Christ. You are loved by Christ. Second, you are adopted by God the Father. And third, you are the heir or tagapagmana ng kalangitan. Wow. Hello? That is the nature. Kanina, yung unang nature, ikaw ay ligtas. Ngayon, ang nature, hindi ka lamang niligtas, kundi ang nature of joy, ang paghuhugutan mo ng kagalakan mo, that isasaksak mo parati sa pagkatao mo, that you are loved, that you are adopted, at ikaw yung tagapagmana ng langit. Wow naman. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Alam niyo, kung naintindihan niyo, pinalakpakan niyo na ng Diyos ang lubos. Palakpakan niyo nga po ang Diyos. Hallelujah. Come on, kailan naging kaibig-ibig ang buhay mo? Kailan ako naging kaibig-ibig sa Diyos? Puro sakit nga ang binibigay ko sa Diyos, sa kanyang kalooban. Amen? Kailan ba tayo umiibig? Di ba doon sa mga taong bati lang tayo? Pag hindi bati, di tayo love. Di ba? Di kita chat. Di ba? So, that's the reality. Correct? Di ba? Pero pag tayo bati-bati, love kita. Di ba, Marcel? Gano'n lang yan eh. Kahit sa bata eh, di ba? Ay, hindi kita bati. Ayaw kita peramindal ko. Di ba? Kailan yung umaway sa'yo, yung naghagis ng dumi sa bahay mo, o kaya yung minawalis na basura, tinatapat sa bahay mo, at sasabihin mo, oh, ang galing naman, magkapi ka nga sa amin. Meron gumawa sa inyo noon? Ewan ko lang. No? Nilagay mo sa akin to. Sige, bukas lalagay ko rin yung amin, pati basura ko sa bahay. Correct? Pero if you will see, and if you will try to repress in your heart, in your mind, that you are loved by God. Wow. Hindi mauubos ang pinagugutang pag-ibig. Hindi mauubos ang pinagugutang kagalakan. Sapagkat you are loved by God. Amen? And remember, sabi din ni Pablo, who can separate us from the love of God? Nothing. Nothing. Even your own sin cannot separate you from the love of God. Can you clap for the Lord for that? Hallelujah. Kung yun ang hugot natin, kung ang hugot natin ay dahil baala ko ng Diyos, then, hindi natatapos ang kagalakan. Natanggal ka man sa trabaho, sasabihin mo, kahit na wala na ako ng trabaho, mahal ako ng Diyos. Bakit? Kung iisipin mo, kung mahal ako ng Diyos, definitely, alam ng Diyos yung mabuti sa akin. Siguro, ililipat niya ako sa mas malaking kumpanya. Di ba? Nakuha niyo po? Sapagkat walang taong nagmahal na ipinahamak mo yung mahal mo. Amen? And you are loved by God. God loves you so much. And He will do something for you. Amen. And second, ang sabi doon, ang pinagugutan ng kagalakan mo, enjoy mo, dapat isipin mo, you are adopted. Inampung ka ng Diyos. Alam nyo, whether we accept it or not,
in the book of John, in the first John, sa huling John, hindi po yung unang John, alam niyo po, sinabi doon, kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Eh di anak ng demonyo. And I tell you, lahat tayo dati, anak tayo ng demonyo. No? Kaya nga ginagawa mo, puro ka demonyo eh. But now, through Christ Jesus on the cross, inampung ka ng Diyos. Sige, let's be true. Pupunta ka sa bahay ampunan. Sino umampun dun sa galising, sa pingkaw ang tenga? Let's be true. No? Sino mag-aampun dun? Meron? Ang aampunin mo yung maganda sa panlasa mo. Ang cute ng batang ito. Ang ganda ng mata. Ang tangos ng ilong. Uy, maganda kutis. Mahal yan ang gusto ko. Totoo hindi? Let's be true. Huwag mo sabihin sa akin, dalawa yung aampunin, dalawang tao, yun ang pipili mo isa, ipokrito ka. Para sabihin mo sa akin ang pipili mo, yung pingkaw, may galis, sirat ang mata, pingkaw ang ilong sana sasabihin ko, no? Pingkaw ang ilong. Okay? My brothers and my sisters, no? But I tell you, ikaw yun. Ikaw yung pingkaw, ikaw yung bulag, ikaw yung galisin, pero ikaw pa yung pinili ng Diyos para maging tagapagmana ng langit. Amen? And kung yun ang pag-uugutan mo, wow naman. Kahit anong sitwasyon ng buhay, malusog, mahina, may sakit, malusog, may pera, wala. Dahil itong hugot ng iyong kagalakan, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Amen? It means there is joy. Amen? Can you see that? Alam nyo, iba ang mentalidad ng tao. Let's be true. Alam ito ni Jesus eh. Kaya nga, He prayed for joy eh. Kaya nga ito minimisahe sa atin eh. Come on, for the glory of God. Ikaw ay papasok, nakatira ka sa isang mamahaling subdivision. Ang katabi ninyo ay ang pinaka-worst na subdivision. Pareho kayong bababa ng jeep para come on, be true. Sino yung medyo magandang pakiramdam na bababa? At tatawid ka agad sa magandang bahay niya kasi makikita ng mga nakasakay sa jeep doon sa papasok sa mamahaling subdivision. At yung pinaka-worst na subdivision katabi, siguro palalagpasin muna niya yung jeep bago siya tumawid doon sa kanyang subdivision na pinaka-worst at pinaka-pangit na subdivision. Do I am correct? Why? Because alam mo, tagarong ka eh. Alam mo naman, ito tagarong ka, kaya ayaw mo munang pumasok. Pero ito, meron pa sa sakit, tumawid ka na eh. Para may pakita mo lang eh, no? At kapag para ka pa, talagang itatiming mo yung para, no? Doon mismo sa tapat na magandang subdivision mo. Do I'm right? Anong pinapaunawa ko sa inyo? Kailangan nyo isaksak sa isip niyan. Anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, then you are proud of yourselves. And whether you like it or not, mag-uumapaw yung joy sa buhay mo. Anak ako ng Diyos eh. Amen? Tagaroon ako. Tagalangit ako, hindi ako taga-impyerno. Ito ang hugot. Ito dapat ang pinag-uugutan natin ng kagalakan, hindi kung anong sitwasyon ng buhay natin. Amen? Kahit ako bumaba doon sa pangit na subdivision at pinaka-worst sa subdivision, kung alam kong anak ako ng Diyos, I don't care. Papasok ako doon sa subdivision na yun, na pangit. You know? Right? Diba? Because I know where is the fountain of my joy. The fountain of my joy is none other that I am loved, I am adopted, at ako ang heir or tagapagmana ng langit. Can you clap for the Lord? Hallelujah! Amen! This is your joy. This is the nature na dapat nasa sa iyo. Nasa sa iyo. It's not from the outside. It's not, no, it's the relationship. At the same time, it is not based from your circumstances. So, bigyan natin ng isang sample na mariin. Ayan yung basahin ko po yung sinabi ko dito. Jesus is our supreme example in terms of the circumstances. Jesus is a man of sorrows and acquainted with grief. Paano ko patunayan? Open your Bible in the Old Testament in Isaiah 53. Isaiah 53 verse 3. Are you with me? Isaiah 53:3. Anong sabi dito? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil.
Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Sino yung sinasabi ni Isaiah dito? Jesus. But listen, I will itutuloy ko po yung binabasa ko dito. No? But in spite of that, Jesus lives joyfully in this world. No? Because He knows the joy of His Father. And I tell you, brothers and my sisters, in spite of ignominy and sufferings on the cross of Jesus, iniyukyok, dinukduk niya yung kanyang ulo ng masayang-masaya. And He said to His Father, Father, it is finished. Into your hands I commit my spirit. And He died. No? Wala ba na sinabi si Jesus na, Lord, pinahirapan mo ako. Wala. And brothers and my sisters, why? Because Jesus knows from Himself the joy of His Father. Kaya mga kapatid, alam nyo, huwag naman pahintulutan ng Diyos, hayaan pa ng Diyos na mabuhay pa tayo ng mahaba. Pero dumating man yung araw ng kamatayan mo, I tell you, pwede mo sabihin sa Kanya, Lord, it is finished. I done my race. Welcome mo ako sa langit. And without regrets. Ang nakakalungkot, alam nyo, nakakita na ako ng mga ganyan. Yung nalalagutan ng hininga, iba tao, nagre-regrets pa, mamamatay na lang. They are very regretful in their lives. Why? Again, they try to look outside. No? They try to base their words in their circumstances. But I tell you, you will never be regretful if you know who is Jesus in your lives. Amen? Kaya si Jesus, He died joyfully. And I pray, no? Siguro, no? Pag namatay ako, gawa niyo ako lapida. Rejoice. Again, I say rejoice. Pag di nyo ako ginawa, ugutin ko ang inyong paa sa lupa. Nanakot. Rejoice. And again, I say rejoice. No? My brothers and my sisters, wow, praise God. Amen? Another thing, the nature of joy is not by accident. Hindi po aksidente ang joy. No? Christian joy or the nature of joy is not based from accident of temperament. But remember the nature of Christian joy, that is a gift of God to you. Okay? Joy, ang nature na dapat makita mo, ang katangian, ito ay isang regalo sa iyo. Sinong apostol ang alam ninyo na hindi nagdusa? Alam nyo kung isa-isayin ko kamatayan sa inyo ng apostol, magugulat kayo. Isa sa kanyang apostol ay pinakulo ng malaki yung drum, pinakukulong mantika. Okay? Inilubog doon. Buhay yung inilubog na apostol. Pag-ahon, buhay pa din. O, hindi mamatay. Inilubog ulit. No? Hanggang sa namatay. Okay? Meron ng apostol, tinali dito, tinali dito, tinali dito, tinali dito. Sa bawat tali, may 4 na kabayong malalaki. At yung takbo ng 4 na kabayo sa magkakaibang direksyon, warak-kurak ang buto. Hanggang sa mamatay. Okay? May apostol naman, binalatan ng buhay. Tinanggal ang kuko. Kinaladkad sa buhanginan. Aray. Hanggang sa mamatay. Okay? Meron namang apostol, pinako sa krus, pabaliktad. Mas lalong kahihiyan. Brothers and my sisters, ang daming apostol na pinahirapan. But they die joyfully. Church, ang kagalakan ay hindi po yan aksidente. Ang kagalakan ay isang regalo. At ang regalo, hindi po yan binabawi. Tandaan niyo po. Listen to my word. Ang kagalakan ay isang regalo. At ang regalo, hindi po yan binabawi. Okay? Ibig sabihin, kung ang kagalakan ay ibinigay na sa iyo ng Diyos, hindi yan niya binabawiin. Hindi na yan mawawala sa iyo. Nasa sa iyo na yan.
Amen? So it means the nature of joy is not outside. It is more on the inside. It is not by circumstances. The nature of joy is also a gift. A gift. Di ba may kantang gift? Alam mo may kantang yan, di ba? A gift. No? Kasi hindi natin pwede pakanta kasi worldly song yun. Pero maganda yung message nun. Yung gift. So, ibig mga kapatid sabihin, gusto ko sa inyo sabihin, hindi na babawin sa inyo ng Diyos ang joy. And the day that you accept Jesus in your heart and surrender your lives to Him, the joy is your gift. At yan ay mananatili na sa iyo. Tingnan nyo pa isang example. Si Pablo at si Silas. Ano yung tagpo sa Acts din yan eh? Malimutan ko lang anong chapter ano. Doon sa tagpo nila Pablo at Silas, kinulong sila eh. At ang alam nila, susunod na silang papatayin din. Pero anong ginagawa ni Pablo at ni Silas? Kumakanta sila. No? Kumakanta sila ng Happy Birthday to you. Ganun ba yun? No? No? Kumakanta sila, alam nyo, ng punong-puno ng pasasalamat. Papatayin ka na, umaawit ka pa. No? Para yatang hindi mo magawain, no? Yung nga sumasakit ng ipi mo na hindi tumigil, no? Hindi ka na di ba? No? But brothers and my sisters, it's not by accident in joy. It is a gift. Kaya I tell you, napakapalad natin. And last, the nature of joy, sabi nila, ay salamat, last na si pastor. Amen. Pero sabi naman ng iba, sana more pa, pastor. The nature of joy is not confused with happiness. Ito na yung sinabi sa inyo kanina. Alam nyo bakit minsan nawawala rin yung joy mo? Because you base your joy in the word happiness. Happiness word is rooted in the Old English hap. Wala po yung PY. Hap. Yung happy is hap. That's the Old English of happy. Alam niyo yung ibig sabihin ng hap? H-A-P. That is the meaning of chance or luck. Chance or luck. Swerte-swerte. No. Listen. That's why many people, even Christians, are confused of joy versus happiness. When you try to choose happy, you want to be happy, then that is by chances. Happy. Diba? Kailan ka happy? Pag birthday ko. Kaya, happy birthday! Uy, si Sheila susunod mag-happy birthday. O pala, birthday na natin yun, diba? So, dito ano makikita natin? Don't base your joy by the means of happiness. Sinabi ko na kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ka eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon aayon sa iyo ang mundo. But many people try to see the nature of joy is happiness. Pag joy, masaya daw. No. Pwedeng ikaw ay may pinagdadaanan, pero ikaw ay may joy pa din. Amen? Pero kapag hindi malinaw sa ito, listen carefully sa malapit na tayo matapos. May mga tao na apektuhan yung kanilang kagalakan dahil sila ay may sakit, dahil sila ay walang makain. Hindi nga kasi sila happy. Sino ba naman ang happy? May sakit. Sino ba ang may happy? Sasabihin sa'yo, oy, stage 3 ka na. Sino ba magiging happy? Hoy, isang buwan ka na lang. May happy ba ng ganon? No? Sasabihin sa'yo ng nanay mo, o anak, wala muna tayong kakainin na happy muna kayo. Walang happy noon. Sasabihin na, umutang ka doon. Hindi na tayo pautangin. Ang haba na ng listahan hanggang kanto ang sulat ng papel. Diba? Walang happy. That's why, listen. Ang joy, iba sa happiness because happiness is by chance.
Joy is within your heart, within your mind, within your faith. That's important, di ba? Ibig sabihin, kahit wala kang makain, kung may joy ka at malinaw sa iyo ang nature of joy, walang problema. Kung sasabihin ka sa akin na isang buwan na lang ang buhay mo, o kaya stage 2, stage 3 ka na, walang problema, mananatili akong masaya because I have the joy of the Lord. You get the point? That's different. That's why it's very confused. Kaya nasa dulo. Maraming nalilito. Ang taong may kagalakan daw ay yung masaya, no? Hindi lahat ng masaya may joy. Masaya ako dahil marami akong pera, pero hindi ako makapagtulog. O, nasa kagalakan mo? You get my point, brothers and my sisters? Kapag naiintindihan niyo yung mensahe sa inyo ngayon ng Diyos, I tell you, there is no room for those words na mga kanina nating pinakita na nakita niyong hindi dapat makita sa atin. Amen? Brothers and my sisters, hindi sinabi ni Jesus, kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa akin, parati ka na lang magalak. Walang ganun. Amen? Alam din ni Jesus, minsan iiyak ka, lulungkot ka. But I tell you, joy, hindi nawawala. Ito yung pinagdidiinan ko sa inyo, hindi ito nawawala. Pero dahil pinapalitan mo ng salitang happiness, masaya ka. Kaya ito, tandaan nyo, kapag may ginagawa kang isang bagay, huwag mong sabihin, masaya ka ba sa ginagawa mo? Mali. Ang sabihin mo, nagagala ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa desisyon mo? No! Ang sasabihin mo ngayon, magala ka ba sa desisyon mo? Kasi ang kasiyahan, by chance, nakabase yan sa iyo. Pero ang kagalakan, nakabase yan sa Diyos na nagbigay sa iyo ng regalo. Can you clap for the Lord for that? Hallelujah. My brothers and my sisters, to sum up the message, true joy, Christian joy, a godly joy, is seen in a person whatever his or her circumstances. Ibig sabihin, yung totoong kagalakan, parati yan nakikita sa tao. Amen? Again, sabi ko kanina sa inyo, don't be confused. Hindi porkit nakasimangot ako, wala na akong kagalakan. Hindi porkit nagalit ako, wala na akong kagalakan. Pero within, nandiyan. Hey, you get? Another thing, it is not something that we try to produce. Ito ang pinakasama. Don't produce joy. Because in reality, joy is in your heart. Nasa iyo yan. Don't produce. Okay? But try to live in the joy of the Lord. Amen? Ang problema kasi, we try to produce. Tayo gustong gumawa ng paraan, no? Alisin mo na yan. And I tell you, another conclusion of this, ang totoong may joy, alam nyo, you try to bless and bless other people. Not only by money ito, ibig sabihin ng bless is, you try to encourage, you try to show people. Because yung joy, nasa sayo. I will end in one true to life history. It happened 1645. There is a name, Blaise Pascal. He's a French, Roman, Catholic, mathematical prodigy and inventor. Bigat nito. Okay? Si, I don't know if I pronounce the name correctly, no? Blaise Pascal. Okay, kilala ng mga estudyante. Si Blaise Pascal is a French Roman Catholic, mathematical prodigy and inventor. Talino. Pag magaling ka sa math, ibang usapin yan. Okay? Pero alam nyo, when he died, after 8 years ito na-discover, no? Nailibing na siya, 8 taon na nakalipas. May nag-ayos ng kanyang isang paboritong damit. Nakita doon, there is a piece of paper inside doon sa kanyang paboritong damit. Alam nyo, nakalagay sa kanya doon, joy, 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 tears of joy. Alam nyo bakit
Yung dulo lang ang inilagay ko. Sasama ko na lang kasi sa inyo, mahaba eh. Nabubuhay na siya dating matagumpay. Nabubuhay na siyang kilala. Nabubuhay na siyang meron kung ano man meron. But one day, if I am not mistaken, 1645 kalimutan ko ilagay dito sa akin notes eh. Doon siya nagkaroon ng sariling pagsuko ng buhay niya sa Diyos. Doon siya naging malapit sa Diyos. At nung naging malapit siya sa Diyos, doon niya nakita that everything in this world is nothing without the joy of the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, to end this message, no joy, no God, no joy. Can you please spell the word joy? At the count of 3, na mga nasa bahay, nasa mga church. 1, 2, 3, go! J-O-Y. J. Jesus. O. Over. Y. You. Remember, Jesus is always over you. That's why the joy hindi na mananakaw because Jesus is in you. Like this man, Pascal, he said, joy, 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 tears of joy. Why? Doon lang niya na-realize ang sarap ng buhay, ang kahulugan ng buhay nung pinaghari niya si Kristo sa kanyang buhay. Church, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kung gusto mo maranasan ng joy na aking minimensahe, let Jesus rule over your lives. To God be all the glory. Can we clap for the Lord? Hallelujah.